Amen. Amen. Praise God. Amen. Nga po, isang ngiti nga po, isang matamis na ngiti. Amen. Isang tagumpayan na naman, no, ang pinagkaloob sa atin ng Diyos sa nagdaang linggo. Ang dami nating na-encounter, ang dami nating naranasan, sinubok ang ating patience, sinubok ang ating faith, pero isang matagumpay na ikaw at ako ang nandito ngayon. Amen? Kaya tayo nandito kasi napagtagumpayan natin ang linggo na ito na punong-puno ng pagsubok. Amen po. Kaya naman, marapat lamang na sa umagang ito, araw ng Friday, ilaan naman natin ito sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Isang pribilehiyo, isang pagkakataon na galing sa Diyos ang makapagbahagi muli ng salita niya. And I hope na ang lahat po ay handang-handa na. Malinaw po ba ang aking audio? Amen. Praise God. Glory to God po. So, Amen. ang topic natin ngayon, ang pinagkaloob na paksa ng ating Panginoong Diyos, ay papamagat na nating unhealthy faith. Maaaring marami po sa atin ay nakapakinig na ng mga katuruan tungkol sa pananampalataya. Alam na natin paano iaangat ang antas ng ating pananampalataya. Alam natin na ito ay kailangang hingin palagi sa Panginoon. This time, alamin naman natin ano nga ba ang mga simptomas ng unhealthy faith. Samahan niyo po akong manalangin. Let us all bow down and close our eyes. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify your most glorious, precious name. Ikaw po ang aming dinadakila sa aming mga buhay. Panginoon, lumalapit kami sa umagang ito. Nagpapasiyasat ng aming mga puso. Ano man pong karumihan, kasalanan, ang natatanaw mo, Panginoon, ay inihihingi namin ito ng kapatawaran sa iyo. Marapatin mo, Lord, na sa umagang ito ay makatanggap kami ng pagpapala galing sa iyo. Matanggap namin ang salita mo, Panginoon, ang buong buo. Maunawaan namin ito, Panginoon, at maisabuhay po namin, Lord. Salamat, Panginoon, at nandyan ka palagi, Lord, na handang umunawa sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa mga kapatid ko na nandirito, Lord. Sabay-sabay mo kaming pagpalain. Ikaw ang mag-empower ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo lang akong kasangkapan, Panginoon. Baliwala ang lahat ng pagpeprepara kung wala ang pagsama ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. We need your wisdom, Lord. Speak unto us. Ikaw po ang tinig na aming marinig. Ikaw po ang tunay na mangusap sa aming lahat. Saan man kami naroroon, Panginoon, samahan kami ng banal mong Espiritu Santo. Ipaunawa ang lawak, ang lalim, ang diwa ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang sumama sa amin. Ikaw ang magdala ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot panalangin. Hinihiling namin ng lahat sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus na aming Diyos at sa gabay patnubay ng iyong Santong Espiritu. Amen. Amen. So life is always better. Amen po. Sino po dito ang gusto na laging masaya? Taas po ang mga kamay. Sino rito yung gusto walang problema palagi? Sino po rito gusto na ang lahat ng sitwasyon ng buhay ay ayos? Amen. So, life is always better when there is happiness. Amen. We always want to be happy sa araw-araw. We always want our family to be happy. We always want our loved ones to be happy. Alam niyo po na ang happiness ay indikasyon na malusog ang ating pananampalataya. Kapag po malusog ang ating pananampalataya, ito'y nagre-reflect sa ating buhay. Madali tayong makatagpo ng kaligayahan sa mga simpleng bagay, sa mga simpleng sitwasyon, sa mga simple nating ginagawa. Kaya nga kapag ba may birthday, ano po ba ang bati natin? Kapag may anniversary, paano ba natin sila binabati? Di ba? Happy. Kasi nga, we wish everyone to be happy. Gusto natin happy tayo.
Sa Matthew, ayan po, hihiramin ko po yung si Pastor Ray. Salamat po sa pabor, Pastor, na ma-share po ang ating screen. May babala ang Panginoong Jesus sa Matthew 16 verse 6. Para sabay-sabay po nating makita. Ano po? Matthew 16 verse 6 ng NIV version. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeasts of the Pharisees and Sadducees. Merong isang babala ang Panginoong Jesus. Sabi niya, pag-ingatan daw itong lebadura or yeast ng mga Pharisees and Sadducees. Now, the Pharisees and the Sadducees are religious groups. Mga sekta sila. They are sects during the time of Jesus. Mga relihiyosong tao sila. At pag sinabi naman nating yeast, di ba alam natin na ito ay pampaalsa doon sa harina. Ibig sabihin, ang konting presensya nito ay nakaka-impluwensya sa kanyang environment. Di ba? Sa paggawa ng tinapay, paggawa ng siopaw, para umalsa yung harina, nilalagyan sila ng yeast. So, ibig sabihin, malaki ang impluwensya na nagagawa ng yeast na ito sa kanyang environment. So pag-ingatan daw natin ang impluwensya ng mga Pharisees at ng mga Sadducees. So the yeast could be their baggage or teaching or influence. Why? Because it could cause many believers to be unhappy with their faith. Matthew 23 verse 15. Minsan pa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin. Basahin, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much as a child of hell as you are. Matindi, ano po? Ito po ay yung minsan pa tinuligsan ng ating Panginoong Jesus, ang grupo ng mga relihiyosong tao na ito. Sabi niya, mga mapagbalat kayo, mga hypocrites nga eh. Sabi niya, kawawa ang inyong mga madapuan, kawawa ang mga mahikayat nyo, kawawa ang mga naturuan nyo or naimpluwensyahan nyo dahil sa oras na sila'y inyong naturuan ng paraan ng inyong pag-iisip, ay dinodoble nyo pa ang kasamaan ng tao. Why? Bakit po kaya ito nasabi ng ating Panginoong? Because the Pharisees were perceived by Jesus, at least areas, to bring sa mga tao. The Sadducees and the others were making people to be unhappy with their faith. Nilang mga turo ng mga kanilang uri ng pag-iisip, ang isasalin nila na katuruan ay hindi na nagiging makatotohanan, nagiging katanggap-tanggap sa mata ng ating Diyos. So ano ang nagiging resulta nito? Hindi na sila nagiging maligaya. Healthy religion is an important aspect of one's life. Pero hindi lang dapat religion, hindi lang basta meron kang religiosity, hindi lang basta meron kang but a healthy one. Dapat meron kang healthy spirituality, meron kang healthy faith. Amen po. So sa ating pangunlad, sa ating pananampalataya at paghahanap ng kaligayahan sa presensya ng Panginoon, ngayong araw na to mga kapatid, kasama naman natin bigyan ng pansin, unhealthy faith. Suriin naman natin, baka hindi natin napapansin na hindi na pala itong ating pananampalataya. Unhealthy faith means isang unanalig na hindi may sakit. May pananalig, siya ay may pananampalataya, siya ay born again, siya ay miyembro ng ganitong sekta, miyembro ng ganitong iglesia, siya ay leader, siya ay maraming alam sa Biblia. Pero, hindi naman niya inaamin na siya ay makasalanan.
Hindi niya tinatanggap na meron siyang bahagi ng pagiging makasalanan, na meron siyang personalidad, na may tendency na magkasala. This is an unhealthy grasp of reality. Hindi makatotohanan at hindi malusog na isipin na ang tao, como nasa Diyos na, ay hindi na nagkakasala. Hindi po yun totoo, mga kapatid. At pag tinataw mo sa iba ang ganitong expectation, you will be unhappy and miserable. Kahit nga sa Jeremiah 17 verse 9, sinabi sa atin ng Bible, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sa ibang version, the human mind. So ang ating puso ay sadyang mapanlinlang. Talagang ang puso ay salawahan, makasarili. Ang tao ay meron talagang tendency na magkasala kahit pa siya isang relihiyosong tao. Amen? Pero alam niyo sa 1 John 1:9-10, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. But if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. Pinawawalang bahala daw natin ang salita ng Diyos at ang kanyang tunay na pagsukat sa ating pagkatao kung sasabihin nating hindi tayo nagkakasala. Born again na ako, graduate na ako ng SLO, 10 years na akong born again. Hindi na ako nagkakasala. Ibig sabihin, winawalang bahala natin ang salita ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na ang tao, kahit pa sa kanyang pagsisikap, ay nagkakamali at nagkakamali. Madadapa at madadapa. Pero naglagay siya ng handang pangsalo. Ito ang maganda sa Panginoon Dahil alam niya, hindi tayo perpekto, madadapa, magkakasala, magkakamali. Meron siyang inihandang pangsalo sa lahat ng mahuhulog. Pag nahulog na tayo sa kasalanan, ano po yung pangsalo na inihanda ng Panginoon? Pagpapatawad. Pagpapatawad sa lahat ng kumikilala at nagsisisi sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagkakasala. Pero pag tinago natin ito, pag dininay natin na hindi na tayo nagkakasala, paano naman tayo mapapatawag ng Diyos? Paano niya ibubuhos sa atin ang kapatawaran? Hindi mo inaamin na makasalanan ka. Parang sugat na hindi mo nililinis, binendahan mo, tinago mo, nabulok, bumaho. Ganon din ang mga kasalanan nating hindi natin isinusuko sa ating Panginoon. Amen po. Pangalawang uri ng denial, isa pang simptomas na tayo ay merong hindi malusog na pananampalataya. Denial of problems and difficulties. Ito na, marami po tayong maririnig sa mga Kristiyano. Naku, pag naging Kristiyano ka, di ka na magkakaproblema, dadali lang ang buhay. Hindi po yun healthy faith kasi hindi yun totoo. Sa John 16:33, si Jesus minsan pa sinabi sa atin, John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. Sabi ni Lord, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ang Panginoong Jesus na mismo ang nagbabala. Hindi magiging tahimik ang buhay ninyo. Kung napunta kayo sa akin. Meron pa nga na mga uri ng gulo na nung wala kayo sa akin, ay wala din sa buhay nyo. Pero nung sumama kayo sa akin, ang dami nyo nang naging trouble, ang dami nyo naging trials. Pero sabi niya, take heart, I have overcome the world. Sabi niya, ihandahan nyo ang mga loob nyo. At hindi naman tayo iiwan ng Diyos Dapat maging handa. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen. Psalms 40, verse 12. Si David ito, for trouble
without number surround me. My sins have overtaken me and I cannot see. They are more than the hairs of my head and my heart fails within me. Si David ito na kinilala a man after God's own heart sa kanyang pag-amin sa kanyang mga kalagayan. Si David na tinawag na a man of faith. Amen? Napakalapit niya sa puso ng Diyos. Sinabi niya na madalas, ako'y natatalo ng aking mga kasalanan. Nadadaig ako hanggang ako'y magkabulag-bulag. Sabi niyang ganon. Higit pa sa dami ng kanyang buhok ang kanyang mga nagagawang kasalanan, ang mga nagagawang pagkakamali. Si David na ito, hinirang ng Diyos. Napakalapit sa puso ng Diyos, pero umamin na siya'y madalas na nagkakamali. Psalms 40 verses 1 to 3. David, once more, napakaganda nitong sinabi ni David na to, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Sinabi ni David na ako'y hinango lang ng Diyos sa putik. Patuloy niya akong sinasagip mula sa mga kumunoy na kinalulubugan ko. Sabi ni David, at yung ako'y lumulubog sa mga putik na wala na akong matuntungan, hinahango niya ako at itinutuntong niya ako sa matitibay na bato para matigil ang aking paglubog. Nakikita po ba natin alam ba natin yung kumunoy? Sino pong nakakaalala kung ano yung kumunoy? Ito yung pag nalubog ka rito, unti-unti kang hihilahin pababa kasi sobrang niyang lambot, putik siya. Sabi ni David, inamin niya, siya'y galing sa putik, siya'y galing sa burak, siya'y makasalanan, siya'y hindi perpekto. Healthy ang faith ni David, bagamat masasabi natin siguro na hindi laging healthy ang kanyang spirituality. Kasi marami siyang pagkakamali, pero maaaring healthy ang kanyang pananalig. Hindi niya ito ikinukubli, hindi niya ito itinatago o pinagkukunwarian na okay siya. Dahil alam niya sa maraming pagkakataon ng kanyang buhay, hindi siya nagiging okay. Number 3, another denial is the denial of human limitations. Kasi Christian tayo, kaya kaya talaga natin yan. Yes, maaari. May mga nakakaya tayo dahil Christian tayo. Maaari na may mga nakakaya tayo na dahil Christian tayo, paminsan-minsan, no? Sa ibang panahon, ang ibang Christian hindi. Pero pag sinabi mo na kaya mo na talaga lahat dahil Christian ka, ay hindi po yan totoo. At pag yun ang pinilit mong igiit sa'yo, at sa standard ng iba, anong tendency? Napipilitan kang magkunwari, magkubli, maglakas-lakasan, kahit ang totoo, durug-durug ka naman. Mark 14:38. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang Panginoon ang nagsabi, willing naman talaga ang espiritu nyo na magpakabanal, magpakalinis, maging matwid, pero may kakanyahan talaga na manghina ang katawan ng tao. Psalms 103:13-14. Ito ang napakaganda. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Sabi niya kung paanong mahabagin ang isang magulang. Diba? Sabi nga, wala namang magulang na nakatitiis sa kanyang anak. Hindi talaga natin natitiis kahit ano pa sigurong tigas ng ulo ng mga anak natin. Hindi natin sila kayang tiisin. What more ang ating Ama na nasa langit? Ang Ama na lumikha sa iyo at sa akin.
Sabi, kung paano naging mahabagin ng isang magulang sa kanyang anak, ay gayon din at higit pa roon ang Diyos sa langit. Naaawa siya sa mga natatakot at tumatawag sa Kanya at naaalala niya na tayo nga pala'y gawa lang sa lupa, tayo'y gawa lang sa alabok. At para sa'yo, na sinabi mong hindi ka alabok, ikay okay, ikay malakas, ikay kaya mo ang lahat, paano ka tatanggap ng habag ng Diyos? Ang kinahahabagan niya ay yung mga kumikilala sa kahinaan at umaasa lamang sa pagpapatawad at kabutihan ng Diyos. Amen? Na ang inaasahan mo to remain a good standing before the Lord is not your performance. Because you will fail. Somehow, you will fail kung performance mo lang. Ang inaasahan mo para ka laging mabango sa Diyos ay hindi yung sarili mong amoy, kundi yung halimuyak ng pag-ibig niya na pinapaligo niya sa iyo, that you're in good standing with God, not because of your good performance. Na dapat umaasa ka lang doon sa bango ng Panginoon. Kaya mo din nagagawa yan is because of His grace, because of His love, because of His compassion. Amen? Because of His forgiveness. Kasi naaalala niya, oo nga pala, gawa lang sa alabok itong anak ko. Amen? Number 4, another denial is the denial of pain. Pag Christian ka, dapat hindi ka na nasasaktan. Ganun po ba yon? Ganun po ba ang healthy faith? Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Oo, tama naman. Tama naman yan. Pero pag marinig mo, oy, ikaw ha, iniwan ka ng asawa mo, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Or, nasabugan ka na, naputukan ka na, nabali na ang lahat ng kamay at paa mo, magpasalamat ka sa Diyos. Paano ka naman magpapasalamat kung lahat na ng trahedya ng buhay mo ay naranasan mo? May dahilan para tayo magpasalamat. Pero, pag ikaw bilang Kristiyano, pinush mo yung kasama mo na ipagpasalamat mo kahit namatayan ka ng anak, kahit namatayan ka ng magulang, nasunugan ka ng lahat ng bahay, nawalan ka ng ari-arian, ano po ang nangyayari? Yung iba natutuloy, napipilitang magpanggap na hindi sila nasasaktan kahit ang totoo naman masakit. We are forced to hide our weaknesses, our sickness, our illness, and we are living in a life behind a mask. Nabubuhay tayo na may maskara. Nagpapanggap tayong malakas. Kahit hinang-hina na tayo, nagpapanggap tayong masaya. Kahit durug na yung puso natin. And this is not what Jesus wants from us. Si Job nga, sa Job 3:24-26. For sighing has become my daily food. My groans pour out like water. What I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. I have no peace, no quietness. I have no rest, but only turmoil. Sabi niya, yung pinangangambahan ko, yung kinakatakot ko, nangyari lahat. Ano ba ang pinangangambahan ng mayayaman? Na sila'y maghirap. Ano po ba ang pinangangambahan ng malusog? Na sila'y magkasakit. Ano ang pinangangambahan ng mga sikat? Yung sila'y maging mawala na, lumubog, at mawala ang kasikatan. Sabi ni Job, lahat ng kinatatakutan ko naganap. Puro buntong hininga na lang, puro himutok ang kanyang kapili ngayon. So makita natin, there is pain in my heart and I'm not hiding it. Sabi ni Job, si Job, a man of extreme faith. Inamin na ang kanyang mga kinatatakutan ay nangyari sa kanyang buhay. Mark 14:34. Si Jesus, sabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them, stay here and keep watch.
Kung ang Panginoong Jesus nga, sabi niya, sobra akong nalulungkot na halos ikamatay ko. Bakit naman tayo mga Kristiyano, ipagkakaila natin at tayo'y nalulungkot? Minsan kasi sabihin, o sister ha, huwag kang iiyak. Namatay ang asawa mo, huwag kang iiyak sister, masamang testimony yan, hindi yan nakaka-encourage. O sister, nawalan ka ng trabaho, paso na ang visa mo, o mag-rejoice ka, huwag kang iiyak talaga, huwag kang iiyak. Hindi kami nabibless pag umiyak ka. So, hindi po ganun dahil maging si Jesus. Sabi dito, overwhelmed with sorrow to the point of death, yung halos ikamatay na niya. Kaya wag nating sasabihin pala, no, na wag kang iiyak. Kasi si Jesus nga wept. Maraming beses that Jesus wept sa Bible. Hindi siya natatakot ipakita yung pagiging humanity niya. Dahil Diyos siya, pero meron siyang side ng pagiging human. Tayo pa ba na human lang talaga? Hindi natin aaminin na sobra tayong nalulungkot, sobra tayong nalulugmok, napipighati. Amen po? So wag tayong mag-push ng ating mga kapatiran na magtapang-tapangan. Tapos pagigiltihin tayo, di po ba? So hindi po ganun ang healthy faith. Number 5, denial of reality. Tumaas na ng tumaas sa ulat ang espiritu, na master na ang lahat sa Biblia. Nakabisado na ang lahat sa Biblia. Hindi na nakatuntong sa lupa ang paa. Unhealthy faith is that which denies that we are flesh and blood. We are not steel and stones. That we become afraid, and as much as possible, even for the sake of God's kingdom, we like to avoid pain and suffering. Tao ka. Ang Panginoong Jesus, nung nanalangin siya sa Gethsemane, yung bisperas ng kanyang pagkapako sa krus, naramdaman na niya ang mangyayari. Luke 22, verse 42. Si Jesus, sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Sabi niya, kung pwede lang, Ama, pass na. Hindi niya yun itinanggi, hindi niya ikinubli. Na ayaw naman pala niya, ayaw naman niya, kaya lang kalooban ng Ama ang siyang magaganap. Hindi ang kanyang kalooban. So, siya man inamin na hindi naman pala niya talaga gusto na ma-crucify, masaktan, mapahiya. Pero, nang dahil sa ito ay ang kagustuhan ng Ama. Nakita natin yung pagsunod ng ating Diyos. Tayo nga, Kristiyano lang na nagsisikap. Wala tayo kahit katiting doon sa pagiging perpekto ng ating Panginoong Hesus. Nagsisikap lang tayo. Ang mahirap kasi ngayon yung expectation ng mga tao sa Kristiyano, di po ba? Sa ating mga kapaligiran, sa ating trabaho, pag nalaman na Christian ka, hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng magtaas ng boses, hindi ka pwedeng magkaroon kahit konting pride kasi grabe ang expectation nila. Kaya lang kasi we are flesh. We are made of dust. Umaasa lang tayo, nagsisikap, umaasa sa habag, sa grasya ng Diyos araw-araw. Amen po? Si Jesus, inamin niya na nalulungkot siya, na kung pwede lang, wag siya mahirapan. Yun ang binigay na example sa atin ng Biblia. Kasi hindi man ang church natin ha, maraming churches ganito eh. Sige, pumunta kayo doon. Magpakain kayo sa leon. Pakita nyo na matatapang talaga kayo. Ipakita nyo yung faith nyo. Sumugod kayo sa gyera. Pero hindi yun si Jesus. Tatandaan natin, hindi si Jesus yun. Hindi ganun si Jesus. Kung may ganun silang conviction nila yon. Pero hindi po iyon ang turo ni Jesus. Kung may Kristiyanong matatapang, sige, gawin nila yon. Pero sa kanila na lang.
Huwag nilang hanapin sa iba yung ganoon na tapang. Kasi kung matapang ka, angkinin mo sa sarili mo. Huwag mong i-assign sa iba, lalo na sa mga duwag. Dahil ang resulta nyon, oppression. I-oppress mo sila. Amen po. Healthy faith and spirituality does not require a denial of truth. It is the truth that sets us free. You begin with the truth. No matter how ugly, no matter how painful, no matter how bad it smells, you begin with the truth. Aminin mong duwag ka. Aminin mo na may karuwagan ka. Aminin mo na may takot ka. Aminin mo na sometimes hindi mo makakaya. But, with the grace of God, with God beside you, with God in you, with the Spirit of the Lord, He can enable you to overcome those fear. Amen? Hindi dahil Kristiyano ka. Ihiwalay po natin yung idea na yun, ha? It is because of God's mercy, God's love. Amen? Another mark of an unhealthy faith, equating faith with unconditional peace in spite of trouble. In spite of trouble. Meron pa magsasabi sa atin, bakit ka naman matatakot? Di ba Christian ka na? Bakit ka nag-aalala sa presyo ng bilihin? Bakit ka natatakot sa exchange rate? Di ba Christian ka na? O, sasagot ka naman, oo nga pala, hindi ako takot. So, napipilitan ka ngayon na i-deny yun. So, paano yun malulutas? Ulitin natin, si Jesus sa Mark 14:34. Inamin niya na siya'y naliligalig din. Sa 1 King 19 verse 4, si Elijah, while he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Minabuti pa ni Elijah na siya imamatay. Kasi natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Jezabel, yung reyna. Siya man, nangamba, natakot. So, hindi kung mo may faith, ay lagi ka nang may peace. May araw na ito'y nagugulo din. May araw na para itong tubig na nagiging. Pero dapat hindi ito nagtatagal. Dapat alam natin paano ito i-deal. Dapat alam natin humingi sa Diyos ng grace natin, yung sarili natin. Amen? Number 7, equating faith with success and prosperity. Hindi ko mo may faith ka, ay lagi ka nang nagtatagumpay. Sa negosyo, sa trabaho. Hindi ko mo ang taas-taas ng faith mo ay lagi ka nang papasa sa lahat ng exam. Na magagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Si Job, a man of extreme faith, suffered extreme failure and poverty. Though, or because he was a man of faith. A man of faith na nga siya eh. Siya na nga yung most righteous person ng panahon niya, pero he suffered an extreme failure. Sobra yung pinagdaanan ni Job. So, that means that our faith doesn't shield us from other things that happen to other people. Kasi sabi ni Lord, He sends His rain both on the just and the unjust. Na ang araw ay pinasisikat niya sa matuwid at sa mga liko. So yun nangyayari sa mga banal na pagpapala din yung mga hindi naman banal. At yung mga nangyayaring hirap sa mga mananampalataya ay nangyayari din sa mga mananampalataya. So hindi dapat lalapit ka lang sa Diyos, mananalig ka lang sa Diyos para ma-exempt ka sa lahat ng mga yon. Kasi hindi yun guarantee. It is unhealthy faith. It is a wrong-headed promise na pag sinabi sa'yo na pag nagtiwala ka, lahat makakamit mo. Ikaw ang magiging matagumpay na tao. This is a wrong-headed promise. Ito'y pangakong huwad.
huwad na pangako sa atin. Kasi many religious people, that's the thing they do para makaakay sila sa kanilang mga organisasyon. Sumama ka sa kanila, yayaman ka. Sumama ka sa kanila, magiging maganda ang antas ng pamumuhay mo. So that's a wrong-headed promise. Ano po ngayon ang pagkakaiba natin sa mga mananampalataya? Ito ngayon ang isipin mo, kapatid. Di po ba? May responsibilidad tayong isipin. Ano nga ang pagkakaiba natin na tayo'y nananampalataya at hindi nangyari sa atin yung success, hindi nangyari sa atin yung, hindi naibigay sa atin yung pinakamagandang posisyon sa kumpanya, bagamat may faith ka. Yan po ang iisipin mo. Amen? Equating faith with safety and well-being. May mga mananampalataya ring nalulunod. May mga mananampalataya din na babagsak ang negosyo. May mga mananampalataya din na dumaranas ng mga sakit at karamdaman. Nandito po tayo sa mundong ito, hindi tayo exempted sa ganung mga bagay. Ang pagkakaiba nating mga Kristiyano ay kaya natin tong tanggapin na maluwag sa ating puso dahil we believe sa pangako ng Panginoon. Ano po yun? Na meron tayong blessed hope, na meron tayong blessed assurance, na ang buhay natin hindi lang hanggang dito sa lupa. Amen po. There is still reason for us to rejoice kung ang iisipin natin ay yung pangako ng Panginoon. Pangakong walang hanggan na tayo isasama niya doon sa kanyang paraiso. Amen? Hebrews 11:32-37. Hebrews 11:32-37. And what more shall I say? Ito, example ha. Ibibigay ko po ito sa inyong example. I do not have time to tell Gideon, Barak, Samson, and Jephthah about Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became, more powerful in battle, and routed foreign, ano po yun? So dito makikita po natin, mga Kristiyano ito, sa 35, makikita po natin na ang mga babae na ito namatayan ng asawa at anak. Sabi dyan, no, women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. They went out in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. So, hindi po tayo exempted. Itong mga ito, itong binasa natin sa Hebrews na to, alam nyo kung sino yan? Mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga tagasunod, nakaranas sila ng matinding persecution. They were mistreated. They experienced injustice. Nung una nga pong panahon binabalutan ang mga batang Kristiyano ng mga balat ng hayop, tapos dadalin sa circus, ipapalapa, ipapakain sa mababangis na hayop. Ang mga Kristiyano noong araw, sinisigaan, sinusunog, ginagawang ilawan doon sa dadaanan ng hari. Ganyan ang naranasan ng mga sinaunang Kristiyano. They were destitute, persecuted, mistreated. Tayo ngayon, we are so blessed. We are so blessed na wala sa ating nakakasakit. Amen? Physically, hindi na tayo, wala tayo sa lugar, sa bansa na kailangan tayong patayin ng dahil lang sa ating pananalig sa Panginoon. So, faith doesn't exempt believers from a harsh reality of life. Meron ding mananampalatayang nakakaranas ng COVID. Meron ding mananampalatayang nagkakasakit ng eltor, cholera. Meron ding mananampalataya na tinutubuan
buuan ng bulutong. So hindi po dahil Kristiyano na tayo, naniniwala tayo sa Panginoon, ay exempted na tayo sa mga ganitong uri ng sakit. Amen? Dahil siya na nga ang nagsabi that He sends rain to the just and to the unjust, na pinapasikat niya ang araw sa matuwid at sa mga hindi matuwid. Number 9, equating faith with happiness in spite of valid reasons to be sad. Ito na nga, gusto natin masaya tayo eh. Gusto natin laging okay. Gusto natin walang problema, pero hindi nga po iyon ang totoo. Hindi iyon totoo. Kaya lang kasi nagiging mahirap maging Kristiyano. Alam nyo, may mga religious groups, may mga churches na nagpe-pretend sila na masaya sila. Alam nyo, ang Diyos ang nasisira ang pangalan eh. Lalo na sa mga outsiders. Hindi naman Diyos ang may pakana ng mga ganong pagpapahirap sa tao. Minsan, wag kang a-absent ha, wag kang a-absent sa church. Pero yung nanay mo, miss na miss ka na pala niyang makita, Sunday mo lang siya pwedeng makausap. O, bawal umabsent sa practice kasi masama. Hindi ganun ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin hindi nagpapahirap. May sakit ka na, pipilitin mo pa, wag kang mawawala sa mga gatherings. Kailangan tumupad ka sa iyong pangako. Yung pala, may nangyari sa pamilya mo na malayo sa'yo. Uulitin ko po, hindi ganon ang ating Panginoon sa atin. There are sorrows in our life that we should attend to when they are knocking at our doors. Otherwise, they will not go away. Minsan talagang nandyan eh. May mga nangyayari sa buhay natin, especially pag ang involved, pamilya natin, magulang natin, anak natin. Alam niyo po, may nagkakaroon ng sakit, may namamatay. Dapat nandun tayo, tumutulong, at inaamin mo na nahihirapan ka at kailangan mo yung tulong ng iyong kapatiran. Ang Panginoong Jesus, Isaiah 53 verse 3, in a prophetic description sa ating Panginoong Jesus, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held in a low esteem. Ang Panginoong Jesus daw ay isang taong maraming dalang kalungkutan. So pag ang kapatiran natin in sorrow, in deep sadness, may problema sa anak, may problema sa pamilya, may iniisip na may sakit, we are there to comfort, to be with them, di ba? Yung presence lang natin is malaki ng tulong para sa kanila, para gumaan yung bigat na kanilang nararamdaman. At hindi natin pipiliting gawin ang isang bagay na kailangan nasa church ka, kailangan uma-attend ka pa rin. Dapat wag kang magpakita ng kalungkutan. Romans 12 verse 15. Romans 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Napakaganda nito. 'Di ba? Utos ng mga Kristiyano, sa kapwa Kristiyano, huwag kang magpapakita ng nalulungkot. Pero si Jesus, sabi niya, mourn with those who mourn. Meaning, expect other people to weep sometimes in their life and minister to them by weeping with them. Makikiiyak ka, makikisimpatiya ka, and not by telling them not to weep. Huwag kang iiyak ha, huwag mong ipapakita sa kapatiran na iiyak ka. Dapat matapang ka, Kristiyano ka, huwag kang iiyak, lalaki ka. Si Jesus nga, lalaki, wept. Si David nga, namatayan ng kaibigan, si Jonathan, nag-mourn. Amen? God expects people to weep when necessary. When there is
Amen? Number 10, equating faith with fulfillment. Ito na. Pag may faith ka, lahat ng pangarap mo matutupad. Si Paul, kilala rin si Paul. Dating persecutor, sundalo, napakagiting. Pumapatay ng mga si Jesus. Paul, a man of faith. Napakaraming achievements sa Lord. Romans 7 verse 24. What a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. Sabi ni Paul, gustong-gusto ko at alam ko na dapat kong gawin ang tama, pero ang nagagawa ko ay yung mali. Inaamin niya yon at yung kanyang kahinaan bilang tao. Pero hindi naging sagabal sa kanya yung mga kahinaan niya na yon para magamit siya ng Diyos sa pag-organize ng maraming churches. Sa pagdala ng mga maraming tao sa paanan ng Diyos at sa pagtuturo ng maraming mga doktrina. Amen? Hindi naging hadlang yung kanyang personal struggles. Hindi naging hadlang yung kanyang mga failures na inaamin niya. Kahit yung sinasabi niya na thorn of the flesh, hinihiling niya na alisin ng Diyos, pero hindi inalis. Maraming magandang bagay ang ginawa ng Diyos na ang gumagawa naman talaga ay ang Diyos. Si Paul ay kasangkapan lamang. Amen? Hindi perfect si Paul. Pero pag sinabi natin na si Paul na talaga yon, ay mali. Hindi po iyon ang healthy faith. Dapat maintindihan natin na ang taong ito nagtagumpay because of the grace of God. Dahil ang Diyos ang sumama, ang nagpanagumpay sa kanya. So napakahalaga na siyasatin natin anong uri ng pananampalataya ang isinasaksak sa atin. Huwag tayo basta-basta makikinig ng mga doktrina ng iba dahil baka mamaya ito yung yeast na maka-impluwensya sa atin at sa mali tayo madala. Amen po. Lagi nating, kung hahanap tayo ng mga example sa Bible, si Jesus ang gawin nating example. Hindi yung mga tao. Lalong hindi tayo. Amen? Amen po, si Jesus ang gawin nating pinaka-the best na example ng humility. Si Jesus ang gawin nating example ng pagiging pagiging totoong conqueror. It is Jesus alone. Amen. Number 11, malapit na po tayong matapos. So, obsessive focus on sins on other people. Ito na. Pag ang inyong binubuklat, pinagtutuunan ng pansin, ang pinag-uusapan ay kasalanan ng iba sa halip na kasalanan mo, yung sarili mong kasalanan, it means that there is an unhealthy kind of faith in that person's heart. Matthew 7 verse 3. Si Jesus, once again, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Sabi ng Panginoon, bakit ang pinag-iinitan mo ay ang maliit na puwing sa mata ng kapwa mo at yung troso na nakabalandra dyan sa mata mo ay hindi mo nakikita? So, itong iiwasan natin. Bilang Kristiyano, huwag tayong mag-focus sa pagkakamali ng iba. Number 12, insistence of absolutes on extremism. As if there is no ambiguity, no unclearness, and no uncertainties in life, even in the Bible. Marami po kasing mga bagay, ito po, hindi malinaw. Maraming bagay, kahit sa Biblia, hindi isinara, walang full stop, walang period, hindi binigyan ng konklusyon, hindi binigyan ng dahilan, at kung saan ang Biblia ay di naglalagay ng period, dapat di rin po tayo maglagay ng period. Hindi dapat ibahin para lang maging komportable tayo. Iniwan niya ng Espiritu ng Diyos na ganyan, hayaan mong maging ganyan. Amen? Hindi lang pala dapat laging left and right. Hindi pala tayo dapat extremes. Dapat nagbibigay tayo ng consideration sa mga gray area. There are many things in between to be considered by a person exercises healthy faith. Sa Ecclesiastes 7:18, Ecclesiastes 7:18, it is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes.
will avoid all extremes. Wag puro dulo, wag puro yes and no, left and right. Amen? Dapat nagko-consider tayo ng gray area. Si Solomon, sa Ecclesiastes 3:21, sabi niya, may binigay dito kasing example eh. Ecclesiastes 3:21, who knows? Ito isang topic na binuksan ni Solomon. Example lang to. Who knows if the human spirit rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? Saan daw ba patungo talaga ang espiritu ng tao? Pataas ba o pababa? Pero sinabi ni Solomon dito, di tayo dapat maguluhan. Amen? Ang point lang dito, huwag kayong magdunong-dunungan. Kung hindi nyo alam, hindi nyo talaga alam. Mahirap kasi yung nagbibigay tayo ng definitive statement sa isang bagay para lang tayo may masabi, madadala natin sa hindi tama ang mga nakikinig sa atin. 1 Corinthians 13:9-10, ineko yung sinabi ni Solomon. Pinakamatalinong taong lumakad sa balat ng lupa. For we know in part and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. Sabi ni Paul, sabi niya, ano bang alam natin? Kaunti. Ano ba ang pwede nating ituro? Konti. Pero pag dumating na yung ganap, yung pagdating ng inaasahan natin na buong kaligtasan ng tao mula sa kanyang pagkatao at siya'y mabalik sa wangis ng Diyos. Sabi niya, pag dumating yon, lahat ng mga kapra-kapraso magwawakas, magiging buo tayo. Pero ngayon, di yun mangyayari. Dapat nating tanggapin ang mga bagay na ito na para lubos nating maunawaan. Niyayakap mo na lang yung buong pananalig kesa mag-imbento tayo ng mga bagay. Mapaniwala natin ang mga tao sa sinasabi natin, pero ang totoo, we know in part. Brothers and sisters, beware of teachers, of persons, of people who know everything and who has a last say in everything and a final statement on anything and everything. Kasi sa Biblia mismo, si Solomon na pinakamarunong na tao, si Pablo na nagtayo ng napakaraming churches, sabi nila, ano bang alam natin? Tayo'y nangangapa. Tayo'y umaapuhap lang ng liwanag. Bumabanaag ng liwanag, pero dapat walang maging mayabang, walang maging mapagmataas na sasabihin niyang alam na niya ang lahat. Dapat sumaiyo ang kaliwanagan na galing sa Panginoon. Amen? Narrow and close-mindedness becomes the mark of unhealthy faith. Yung ayaw mo nang bigyan man lang ng ibang espasyo, yung ibang ideya, yung ayaw mong makinig ng punto de vista ng ibang tao. Yung ang gusto mo, ikaw lang ang masusunod. Suggestion mo lang ang susundin. Isa po yung simptomas na unhealthy faith. Now, what are the symptoms and marks of unhealthy church? Bibilisan ko na lamang po. Kapag ang faith ay unhealthy, kapag ang teaching ay unhealthy, this will yield to an unhealthy congregation. Ang mga tao na nakikinig, nagiging unhealthy na rin. Unhealthy scholarship and understanding is one sign. Especially choosing a specific and isolated example in the Bible and universalizing them. Halimbawa, sa Bible, maraming testimonies. Halimbawa, sabi ng isang propeta, kaya kong akyatin ang bundok para kay Yahweh. Testimony niya yon, okay? But for you to require every believer na akyatin niyo ang bundok para kay Yahweh, maling application na yan. Hindi naman ikaw yung propeta eh. Si Noah, gumawa ng sasakyang pandagat. Gagawa din po ba tayo? Hindi mo kailangang lumaban sa mga leon. Kagaya ng ginawa ni David. Kasi si David yun eh. In other words, one of the faulty approaches to Scripture is to turn examples and outstanding ideas in the Bible as norm
and standard for everyone to reach. That is unhealthy. Iba syempre ang karanasan ni David. Iba naman si Solomon, iba si Samson, iba ka, iba rin naman ako. So, hindi mo pwedeng hanapin sa bawat tao yung ginawa ni Moses na hinati ang dagat. Hindi pwedeng hanapin sa tao ang ginawa ni Paul na I can do all things. Pero kung ganun ang conviction mo, okay, very good. Ang nangyayari kasi sa mga kapatid natin, pag nabasa na natin, ginagawa na natin doktrina para sa lahat. We forget that those examples often are just personal testimonies. Pwede mong angkinin. Pag meron ka din ng ganong espiritu at ganong conviction, pero hindi mo pwedeng i-assign, o kapatid, dapat ganun ka rin kasi ganun ako. Mali po yun. Pwede nating sabihin na I can do all things. Hoy, ako din, I can do all things. O, very good. Kung ganun man ang conviction ng bawat isa, very good. Pero pag hindi ganun ang conviction mo, na halimbawa, may isang biyuda, kaya ko nang mabuhay, nang walang asawa. O ikaw din, dapat biyuda to, wala ka ng asawa, dapat. Pero hindi nga ganun ang conviction. It is oppressive to assign to others. Dapat pinoproseso. Nagiging malupit tayo sa ating sarili at sa isa't isa kung ginagawa natin na pamantayan na dapat sundin yung mga exemplary and exceptional accomplishment ng mga tao sa Biblia. Kasi sila talaga namang mga in-anoint, in-appoint, personal nilang na-encounter ang Panginoon. So pag sinabi pala ng isa na, we have overcome the world, ako, hindi ko na-overcome. Evil na ba ako pagka ganon? Hindi po. May kanya-kanyang karanasan. We must not turn biblical examples into a command or standard for everybody. It will only yield to unhealthy expectation, unhealthy standard, and it will compose an unhealthy church. In an unhealthy church, hindi po tayo because we are so blessed na meron tayong pinagkalooban tayo ng Panginoon, ng magigiting, ng mga leaders, na talagang mapagmahal, mabababa ang kalooban. There are some churches, when the members fail, they are being torn down instead of built up. Pag ang tao, ang congregation, hindi healthy sa kanyang pananalig, pag may nagkamali, may nadapa, anong ginagawa nila? Pinagpepiestahan, nilalapa, kinakawawa, binubulitin board, tinitiwalag, tinatanggalan ng ministry. Unhealthy po iyon. Bakit? Jesus will not do that. Hindi gagawin niya ni Jesus. Hindi ganyan si Jesus. Di ba nga, a woman was caught in adultery and Jesus saved her from being stoned to death. Although sinabi ni Lord, sin no more. People are torn down instead of built up. We forget that God is not yet finished working on people. In an unhealthy church, people are judged, labeled, stoned to death, cut off from the fellowship. Wag na kayong aattend, hindi kayo pwedeng makita ng ibang kapatiran because they fall short of God's glory. Tandaan natin, it is not the way of Jesus. Hindi ganon si Jesus. Admittedly, it is the way of some churches nowadays, but it is not Jesus. Pag umahanap ng modelo sa Biblia, uulitin ko po, si Jesus ang gawing modelo. Hindi ang mga tao na nagtayo lang din ng church. Jesus is the example of a healthy faith, healthy church. Amen? In an unhealthy congregation, wrongdoers are embarrassed, shamed, and marked. This is not the style of Jesus. Another mark, religiosity and spirituality is burdensome. Church life is no longer a pleasure, a joy, nagiging heavy burden na siya. Bakit unhealthy yun? Yung hirap na hirap ang loob mo sa church kasi sabi ni Jesus, sabi ni Kuya Norms, kanina, nabanggit niya, my yoke is easy and my burden is light. So kung nabibigatan ka, kung nahihirapan ka, hindi yoke ni Jesus yan, kapatid. Yung babagsak ka na,
Kasi baka tanggalan ka ng ministry, baka palitan ka bilang leader, natatakot ka, baka ma-bulletin board ka. Kung may nararamdaman na ganon, sad to say, hindi yoke ni Jesus ang daladala mo, hindi pamatok ni Jesus yan. The way of Jesus is easy, light. Sabi niya pa, I am gentle and humble. Amen? So tayo ba, how do we handle sinners? How do we handle people who fall? Are we gentle or harsh? Si Jesus, He was so gentle, He was so humble, napaka-user-friendly. Amen? In other words, hindi pa hirap, hindi pa bigat sa tao dahil iyon ang gusto ng ating Panginoon. Ang tao ay palayain sa hirap. Ang tao ay pasayahin. Hindi pa lugmukin, hindi pa giltihin, hindi pa hirapan. Sa Acts 15:4-5, meron ditong isang, pinag-aralan natin to sa ating cell group, yung tungkol sa circumcision. Si Paul na nagtayo ng churches among the Gentiles, i-ano na lang po natin to, niresolba nila to. Sabi niya, tayo mga Israelites, ang daming batas, ang daming bawal, di naman natin nasusunod dyan. So, pinakita nila dito, sila'y nag-meeting, nag-usap-usap kung paano ba ang gagawin, kailangan bang magpa-circumcise sa mga tao na to. Ibig sabihin dito, nagkaroon sila ng unity, pinakilala sa kanila ang kahabagan, ang awa ng Panginoon, nanalangin sila, nag-meeting, hindi na ni-require ang maraming bagay. Sabi nila, ganito na lang ang gawin natin. Nagkaayos tuloy sila. So bakit natin papahirapan ang tao sa paglapit sa Diyos kung pwede naman padaliin? Another mark, the general feeling of people is being limited, restricted, controlled, burdened, punished. Ang mga unhealthy churches, mabait sa bisita, pero malupit sa kapamilya. Ang ganda-ganda ng kanta, ginawa na ang lahat ng the best, pero sa likod, galit na galit, hindi daw ginalingan. May ganun the system is manipulative. They use scriptures to exploit, to control people, and if possible, to scare them into obedience. Ito ang masakit. Ginagamit ang salita ng Diyos to scare people. Ginagamit ang salita ng Diyos para lang sa pilitan ka, mapasunod. Madali kasing gawin yan dahil ang tao madaling ninlangin. Ang tao kasi madaling maniobrahin. But not Jesus. Amen? Sa ating pong conclusion, Jesus said, do not fear. Do not be afraid. Now, is it the business of the church to scare people into holiness? Dapat ba? Matakot tayo sa matakot ang kongregasyon, sa mga namumuno just to be holy? Hindi po. May idudugtong pa po ako, may mga fruits ang unhealthy faith. Kapag nagtagal na ang pananampalataya natin hindi malusog, ito yung mga bunga. Nagkakaroon tayo ng damaged personality and spirit. Ano po yun? Nagiging self-righteous tayo. We become judgmental. Nagkakaroon tayo ng oppressive behavior. We impose holiness on everybody. We become the big killjoy of the entire town. Bawal kainin to, hindi to pwede kainin. Wag kang magsuot ng ganito, ganito dapat ang suot mo. Wag kang makikinig ng ganyang music, ito lang ang pakikinggan mo. Romans 12:3. Hindi natin dapat pinagmamalaki. Romans 12:3, for by the grace given me, I say to everyone to you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith has distributed to each of you. Kahit marami ka pang alam. Sabi ko nga, kahit gumraduate ka pa ng may pinakamataas na honor, kahit napakarami mo pang natapos, it is only by the grace of God. Luke 6:37. Luke 6:37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. What happened if they have damaged personality and spirit?
they damage the church, the entire church. Na-turn off tuloy ang marami. Ano pa po? Ano pa ang mga fruit? Internal conflict. Yung sa loob mo mismo, nalilito ka. Hindi mo mailabas ang totoo. The result is hypocrisy, pretense. Another fruit, lack of growth, lack of retrogression, walang paglago. The more the person becomes more religious, itong masakit eh, the more the person becomes difficult to be with. Ang secret lang, grasya ng Panginoon. And number 4, disillusionment, disappointment. Akala pag naging Christian, false expectations are not met and the faith suffers. People leave the church because of the false teachings and unhealthy faith. And sad truth is Luke 18:13. Luke 8:13. The sad truth is those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. They fall away. Lastly, unhealthy ideas about faith and spirituality, Christianity. Kung nahihirapan po tayong sumukat kung ano ang healthy at hindi, tandaan lamang po natin ang sinabi ni Jesus, my yoke is easy, my burden is light. I am gentle, I am humble. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin sa pagwawakas po ng ating katuruan. Yes, O God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Muli kaming lumalapit sa banal mong trono, Panginoon. Inaangkin namin na kanina sa aming pinag-usapan, ikaw ang tunay na nangusap sa amin, Ama. Lord God, humihingi kami ng kapatawaran. Ang dami naming na-realize ngayon, Panginoon. Hindi pala, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ay healthy ang aming pananampalataya. Inaamin na namin, Lord, ikaw ang kailangan namin. Espiritu mo, Panginoon, ang kailangan namin, Lord, sa aming mga buhay. Inaamin na namin, Lord, ang aming mga kahinaan. Sa harap mo, Lord, magiging totoo kami, Panginoon. Hindi kami magkukubli, hindi kami maglalakas-lakasan. Hindi kami, Panginoon, maglilinis-linisan, O God. Sa harapan mo, ikaw ang nakakakita, Lord, ng totoong kami, Panginoon. Ikaw ang tunay na nakababatid ng aming sitwasyon, ang laman ng aming puso, ang aming mga iniisip. Hindi namin maikukubli sa iyo, Panginoon. Patawad, Lord, sa napakarami naming pagkukulang sa iyo. Patawad, Panginoon. Pakalinisin mo kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Nais naming maging totoo sa harapan mo, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, isinasamo namin sa iyo sa araw na ito, Panginoon, na kami, Lord, ay samahan mo, bagkuhin mo, Panginoon, ang takbo ng aming mga pag-iisip. Tanggalin mo sa aming puso ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng kayabangan, Panginoon, ang lahat ng pagiging mapagmataas, Panginoon, ang pagiging judgmental, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo mga ugali namin, Lord, na hindi mo kinalulugdan. Nais naming maging karapat-dapat sa iyong kabanalan, Panginoon. Nais naming maging karapat-dapat sa iyong habag. Nais naming matanggap, Panginoon, ang tunay na kaligayahan, Panginoon. Hindi basta kasiyahan, Panginoon, kundi kaligayahan na nagmumula sa iyo, aming Diyos. Makakamtan lang namin ito, Panginoon, kung malusog ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, give us a healthy faith, Panginoon. A growing faith, Panginoon. Lord, alalahanin namin, Panginoon, lagi na ikaw ang Diyos, mabuti, mapagmahal na Diyos, mapagbigay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang humble God, a God that is gentle, a God that is humble, that your yoke is easy, na hindi kami, Panginoon, dapat nabibigatan, O God. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin sa aming pagtataas sa iyo ay tinataas mo rin ang antas ng aming pananampalataya sa iyo. Kasabay nito, Panginoon, iniaangat mo ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat at kilala mo kami, Panginoon. Salamat at alam na alam mo ang aming mga detalye ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat inaangkin namin ang lahat ng aming pangangailangan sa araw na ito. Pangangailangang magbago, pangangailangang mapatawad, pangangailangang mahalin, pangangailangang tanggapin, ay kinatagpo mo na, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa aming banal, sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Diyos. Amen and amen.